Good morning mga ka-sisters! Magang-maaga pa ay pumunta na ako dito sa aking bukid kung saan dito ako nag-alaga ng aking baboy. At ito papakita ko sa inyo yung naging anak ng aking inahan na baboy. Bali 3 piraso lang yung naging anak ng aking inahang baboy. At dito sa aking kubo ay, ayan, may dala-dala akong sako dahil ang plano ko ay kukuha ako ng natira kong gulay. At ito nga, ang aking inahang baboy ay buntis na sa ngayon. Bale, 2 buwan na siyang buntis at bago maibinta yung kanyang anak ay ito na naman at buntis na. At sana nga ay marami ang magiging anak niya sa susunod. At ito ipapakita ko sa inyo yung dati kong dinidiligan na talong ay ito nga. Patay lahat dahil sa sobrang init dahil dito sa amin ay El Nino at talagang hirap kami sa tubig. At ayan, pinabayaan ko na siyang masira dyan o mahinog dahil sa init. At wala akong panibagong tanim dahil sa hirap ang tubig. At ayan, hihintayin natin yung ulan. So, bago tayo tanim uli ng panibago. At ito nga pala mga ka-sisters, may natira akong konting gulay, yung gabi, na dati ay malago. Ngayon ay ayan, halos mamatay na. At para masave ko yung lahi ng gabi na to ay ayan, gugulayin ko siya, pero ang pinakatangkay niyan ay itatanim ko din. Kaya ito ang naging epekto ng El Nino dito sa amin. Talaga namang kahit gabi ay talagang mamatay sa sobrang init. At ayan, mabuti nga ay kahit papaano ay may natira siyang kaunti at yung laman niyan dati ay napakalaki. Ngayon ay lumiit dahil sa wala ngang tubig. At ito naisipan ko siyang igugulay para naman may pangtambal ako doon sa maliit na isda. Nung mga nakalipas na taon mga ka-sisters, halos kahit walang masyadong ulan or init ay napakaganda pa itong mga tanim ko na to at talagang sobrang lago. Tigit sa lahat ay halos pwede mo siyang araw-arawin kunin para lang pang ulam at hindi rin ito nauubos dahil medyo marami nga ito. At ito nga, dahil sa sobrang init at dahil sa naapektuhan tayo ng El Nino, sa katagalang panahon ay nagkaroon na naman ng El Nino dito sa amin. Ay ito na ang nangyari sa aking mga gabi at ang iba niyan mga ka-sisters ay halos wala na ring laman dahil ultimo laman ng gabi ay natunaw. At ayan, nahihinayang ako na maubos lahat yan dahil napakalayo pa ang pinagkunan ko niyan mga ka-sisters ay sa ngayon kailangan ko siyang kunin para i-save yung pinakatangkay niyan at hindi ako maubusan ng lahi niyan dahil napakalayo ang pinagmulan niyan, mula pa sa Iloilo ang lahi. At yung ganyang gabi mga ka-sisters ay ako lang ang mayroon niyan dito, water gabi, dahil kahit sa taniman ng palay ay pwede mo siyang itanim at hindi yan makati at napakaganda ang variety ng gabi na to. So, dahil sa El Nino, ayan, medyo hirap siyang lumaki at walang tubig. Kaya, ayan, diniskartehan ko na lang siya para sa sunod ay may maitanim uli ako. Dahil sa sobrang init mga ka-sisters ay magang maaga pa talaga ito na pumunta ako dito sa aking kubo. At sabi ko kay Aya ay kailangan mas maaga pa talaga kami at hindi pa kailangan na lumabas yung araw dahil alas 8 pa lang ng umaga ay sobrang init na at nahirapan na rin akong lumabas ng bahay dahil talagang sumasakit yung ulo ko. At ayan, sa sobrang aga ay kailangan namin tanggalin yung mga ilang gabi, pero ang iba niyan halos ang matitira dyan ay nandyan pa rin, pero hanggat kaya kong gawin na maisave yan ay kailangan kong itabi para lang maitanim nga sa sunod. So ito, nakangiti ako kahit sabing magang-maga pa dahil nga si Jen ang aking kausap. Sumama din si Jen dahil ang sabi ko kay Jen kung gusto niyang kumain ng gabi ay sumama na kaagad sa akin at kanya-kanya na lang kami ng luto. So ito na nga, halos walang dahon at talaga namang hirap
mo makuha yung gabi dahil sa lupa na tigang. At ayan, yung lupa dito ay talagang biak-biak dahil talagang napakatindi ang init. Pagkatapos na makaipon na ako ng marami ay iuwi ko yan doon sa aking kubo para mahimay ko siya ng maaga at mailuto sa magang maaga pa. At yan mga kasisters ay iulam namin sa aming tanghalian dahil napakatagal yan himayin. So marami pang proseso bago mo siya matapos dahil sa pagbabalat pa lang ay marami ng oras na maigugol mo para lang matapos lahat yan sa paghimay. So pag mga ganyan ang mga ulam mo mga sisters ay kailangan mo talagang maagang maaga pa ay himayin na para hindi naman mamuti yung mata mo sa gutom bago ka makakain. So pag nakauwi na kami, ayan, bali magluluto muna ako ng pagkain namin para sa aming almusal para naman hindi tayo masubrahan ng gutom at bago makakain tayo niyan siguradong puti na ang mata. Ayan, kung mapapansin nyo po sa paligid ng aking mga kubo na dati ay maraming tanim, ngayon naman ay sobrang tigang at wala talagang mapwedehang gulay dahil wala tayong pandilig na tubig at tanging baboy lamang ang natira dyan sa aking kubo. Pero pagdating ng ulan mga kasisters ay mautoy-utayan ko ulit ng tanim. Ito nga pala at dito na ako sa aking bahay kubo at naisipan kong gulay muna o magluto muna ng isda. Yung isda na yan ay sapsap na galing yan sa pagsasabiki ko nung isang araw at sa ngayon nga lulutuin ko muna yan para lang makakain kami ng maaga at hindi ako masyadong magutuman dahil napakahirap mga kasisters bago ka kumain na yung talagang gutom-gutom na siguradong may nginig ng iyong katawan at sasakit ang ulo dahil sa sobrang gutom. So kailangan nating gumawa ng pagkain dahil sa umagahan natin. So ito nga pala at ang luto ko dito ay yung talagang suking-suki namin na halos lagi na lang ginagawa namin araw-araw yung sinabawang isda na may halong malunggay at malunggay na lang talaga ang natira rin dito sa aking bahay kubo malapit lang sa dito sa highway. At ayan, so kahit sa sabaw pa lang ng mga kasisters ay talagang masasaulian na ang masama mong pakiramdam sa sobrang init. Makahigop ka ng sabaw na kahit mainit ay magiging maayos ang iyong pakiramdam dahil nga sa gulay ang ating pagkain. So ito, after na maluto ko ito at matimplahan ay kakainin na namin para makaumpisa na naman ako sa aking pangalawang luto ng gabi. To least lonely people in the world and it's gonna be fine. Kapag alam mo magaling ka mag-kanto. Kain na tayo mga kasisters sa aming umagahan. Ang ulam namin ay yung sinabawan na isda na may halong malunggay. Yung ating isda ay galing sa pagsasabiki, nilagay lang natin sa freezer. Kaya salamat Panginoon sa buhay at kalakasan. Amen. Maraming biyaya na dumating. Ulam na. Kasi sa sobrang saya ngayon. Sobrang init pala. So madaming biyaya. Ito yung umagahan namin mga kasisters. Tapos mamayang tanghali ay magluluto na naman kami ng aming ulam na ginataang gabi. Ano kakapangit-pangit na nga siya Contaminated. Wow! Sana all may papa. Tita kong Marites, oh. Wow! Thank you! Kabag. Kain ba? Spam. Thank you. Sabi mas mama mo thank you. Matapos nga kaming nakakain mga kasisters at nakapahinga ako ng konti ay ito nga. Inumpisahan ko ng himayin yung mga gulay na to or gabi na to dahil napakatagal nga ito matapos himayin. So
Habang binabalatan ko siya mga ka-sisters ay naisip ko na hindi pala siya pwedeng gulayin na may kasamang tangkay at saka yung dahon dahil sa kulang ang tangkay at dahon. Kaya sabi ko na lang ay gawin na lang namin itong minatamis. Ito na yung laman ng ating gabi mga ka-sisters. Ngayon ay lulutuin ko siya na puro ganito lang laman. Tapos iluluto natin siya sa gata. Kasi bala ko sana nito ay magluto ng may dahon at saka yung kasama yung stock niya. Wala tayong makukuhang tangkay ng gabi kasi nga ayan talagang tuyot. Puro laman na lang. Yan. Kaya itong laman lahat ang aking lulutuin. So dati nung maliit pa ako nagluluto sila tatay ng puro laman na ganito na may gata. Ito mga ka-sisters yung pinagkunan ko ng laman. Ayan. Itatanim ko yan siya kasi pag inubos na natin ang ulam yun wala tayong makukuhang binhi kaya ito magiging binhi ko kaya itatanim ko yan siya para magkaroon ulit tayo ng ganitong klaseng gabi kasi nga itong gabi na to ay galing pa to sa Iloilo dahil dito sa amin ay El Nino ay ayan ang resulta ng mga tanim namin kahit gabi ay talaga namang hirap maglaki kasi nga sa walang tubig. Ayan, niluluto na ako. Ito nga palang nilinisan ko o binabalatan ko na bunga ng patula na ligaw ay gagamitin ko ito sa laman ng gabi para sa paghugas. Para ma-sure ko siyang malinis mga ka-sisters, gagamit ako ng pinaka-sponge. Pero bunga ng patula. Ayan, natuyo na. Pero ligaw na patula yun. Pwede mo siyang gamitin para ipanglinis sa, ayan, katulad yan sa laman ng gabi. Matapos ko siyang linisan o hugasan ng mabuti mga ka-sisters, ay ano ko pa siya, yung gat-gatin ng maliit o hiwa-hiwain ng maliit yung lahat mga ka-sisters yung ating lulutuin na bunga ng laman ng gabi. Yan. Tayo ay magagata na ng niyog para doon sa ating gabi na lulutuin. At pagkatapos na maggataan yon, lagyan ng asukal, kunting asin, ayan, pwede na. Minatamis na gabi na ang tawag dyan. Ayan, iluluto ko muna siya sa pangalawang gata para lumambot ng kaunti yung ating gabi. At mas maganda na talagang niluto mo muna siya ng mabuti. Bago mo siya gataan ng unang gata para pag nilagyan mo siya ng unang gata ay kremang-krema ang magiging dating ng ating ginataan o minatamis na laman ng gabi. After nyan mga ka-sisters at makapagluto na ako ay kakain na rin kami dahil talagang tanghalian na yan. Sarap ba? Nakakain ka na nito? Sarap din. Pagkatapos ko nga pala itong maluto at matatapos na itong lutuin ay dito na naman ako sa isda. Itong isda na ito mga ka-sisters ay binigay sa akin ni Eric dahil si Eric ay magang-maga pa ay umalis at nagsabiki at hindi nga ako nakasama. At ito binigyan na ako dahil kaunti lang din ang huli niya. Humingi ako ng konti lang dahil 3 lang nga kami ang kakain. So pinaksiw ko lang siya ng simple at nilagyan ko lang ng sibuyas, suka, asin. Ayan, pwede na dahil napakasimple lang yung ating pagkain mga ka-sisters at hindi na ako naglagay ng luya dyan dahil ang luya natin ay natuyot. Ito nga pala at magsasandok na si Hana ng niluto kong gabi. Niramdaman ko lang may nagturo eh. Mga ka-sisters, kain po tayo ng tanghalian. Ang ulam namin ay yan, minatamis na at ito na rin yung ating pinaksiw na tapos yung tawag sa amin o yung lumahan na maliliit. Matamis at saka sa unang luto yan mga ka-sisters ay napakalasa yan.
12 o'clock na. Lord, maraming salamat po sa pagkain. Amen. Amen. Sarap yan, pinaksew. Oo. Ay mga ka-sisters, ang pinaksew na hasa-hasa. Huli ni Eric. Nagbahaw doon ang ano. Tulog. Nakatulog. Akidlip ako tapos luto ah. Grabe ma, hour ka namin hinintay. Oh, we'll go. 5 minutes lang. Tagal mo lang. Ay, ano naman kain yan, Gia? Hindi naman masyadong tamis yan. Sakto lang ma'am. Paborito ng tita mo. Malem? Marcel. Lahat. Binurat ni tita. Nangahay? Oh, ganun. Gatulog nga siya, sabi namin. Magusto Sarap mo yan, ng no? asin. Kain ka, sabi niya. Ah. Saan ang alam ka? Kaya, Di ba ya? Nagsabi tayong makain ka ng asin ma, sabi niya. Ah. sabi ko mama, huwag na tayo mag-vlog na mahal. Sabi niya rin. ah. Ah. Tapos sabi ko, ma, ayoko na maghinguto. Sabi Sabi niya rin. Ah. Diba? Ibaba na kami, sabi niya. Ah. Ay. Mama pa. Sabi ni Aya, ma, makuha ko ng 100 na pira. Ah.